Attorney, gaano ba kaimportante na yung affidavit in this case po, no? Yung sinasabi nga po na affidavit po itong mga SPA na ito at saka yung pong kanilang pagpirma dito po sa patunay, no, sa kanila pong resolusyon na ito. Gaano ba kaimportante na totoo yung notaryo nito sa kaso? Gaano ba kaimportante 'yon? Kasi yung notaryo na yan ay yung mga taong pumirma doon ay nanunumpa sa katotohanan ng nasabing mga sinabi niya doon sa kanyang affidavit o sworn statement. Na kung siya ay nagsisinungaling doon, ay lalabas na siya ay nagsinungaling at maaaring maakusahan siya ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng revised penal code. Diba? At saka yung kung hindi naman totoo na siya humarap doon, ay maaaring sa falsification of public documents. At saka yung nagnotaryo naman, kung hindi naman humarap talaga sa kanya, ay maaaring magkaroon din ng administrative or criminal liability sa ilalim ng ating batas. Ayun. So kumbaga, yung pong nagpanotaryo at saka yung nagnotaryo ang meron pong pananagutan sa batas. Yes, yung ibang pananugutan sila sa batas. Kaya nga, meron tayo yung tinatawag na mga perjurious statements na yan ay criminal liability. At yan ay pinarurusahan ng ating batas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!